ating My SSS card is the new ID, serving as a default account for all benefits, loan, and other proceeds. Kung mag-a-apply pa po kayo nitong bago nating SSS ID, My SSS card, ito na po ang magiging disbursement account natin sa ating mga loans at benefit proceeds. Ngayon, kung meron po kayong registered na disbursement account sa DAEM, sa inyong online account, magiging priority na pong gagamitin ay ito pong My SSS card. Okay? So, eligibility requirements. Sino ba ang pwede mag-apply nito? Yan. Lahat po, members, prior registrants, pensioners, pati pong ating mga individual claimants and representative payees may apply for the My SSS card. Provided, una, dapat ang SS number nyo po ay nakatag as permanent, hindi po nakatag as temporary. Ibig sabihin po, may naipasa na kayong document patungkol sa inyong SS number. Okay, katulad po ng birth certificate po ninyo. Lalo na po yung mga kumukuha ng SS number online. So, dapat nakatag muna po siya as permanent. Pero tatandaan nyo po, iisang SS number lang po ang ibinibigay ni SSS lifetime na yon. Tagging lamang po yung temporary sa mga hindi pa nakapagpasa ng required identification documents katulad ng birth certificate nung kumuha ng SS number. Okay. Pangalawa, dapat may registered po kayong My SSS account sa SSS website. Okay, dapat may online account po kayo dahil doon po natin ipapadala ang application. Pangatlo, updated dapat ang inyong mailing at home address. Ganon din po ang inyong mobile number at email address sa SSS records. Dahil maitatag na po yan sa inyong record, pati na po yung ipapasa natin sa inyong napiling participating bank. At pang-apat, dapat po kayo ay registered sa ating PSA o sa ating national ID. Sino daw ba dito ang merong national ID? O kahit wala pang national ID, basta registered po kayo sa PhilSys, ay maaari kayo mag-apply nitong ating My SSS card. Okay? So, tandaan nyo lang po, bago mag-apply, dapat siguraduhin po natin, i-double check po ninyo kung ang inyong pangalan at date of birth ay parehong nagmamatch sa national ID records at sa SSS. Kapag hindi nag-match ang alinman sa dalawa, dapat po itama natin. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang pangalan nyo sa SSS ay sabihin natin ay married name. Yan, married name. Kung ikaw babae, single to married, di ba po? Ang pangalan mo sa SSS ay married name na. Pero sa iyong national ID ay hindi pa. So, kailangan muna mapapalitan yung pangalan mo sa national ID para nang sa ganun, magmamatch po sila and vice versa po. Ganun din po yung ating date of birth. Make sure po na magkaparehas din sa SSS at sa nating national ID records. Okay. Sa mga members naman ng SSS na nakatira abroad na walang local address dito sa Pilipinas, maaari pa rin kayo mag-apply ng My SSS card provided yung inyong selecting partner o yung ating bangko ay ino-offer po yung ganong service. Okay. May bayad po ba ang pag-apply ng My SSS card? So, gaya ng ipinakita ko po sa inyo kanina, yes, may bayad po ito. Depende po sa existing policies ng dito naman ay nakadisclose sa terms and conditions ng ating participating bank. Sa ngayon po sa RCBC, magkano po ang sinacharge po nila? Nakita nyo po kanina? Sige nga po, magkano po yon? Yan, tama po kayo, 200 pesos. Okay. Do I need to go to an SSS branch for biometrics? Kailangan ko pa ba magpunta sa SSS para sa biometrics? Hindi na po dahil yung picture nyo po, yung photo ninyo sa national ID, yan din po ang gagamitin natin sa My SSS card. So, alalahanin nyo na po yung inyong picture o yung itsura po ninyo sa My SSS sa inyong national ID kasi yan din po ang gagamitin natin para sa inyong My SSS card. Okay? Next, what if I don't know my PhilSys number or national ID number? Paano kung di ko naman alam po yung PhilSys number ko, yung national ID number ko? Wala pong problema as long as you are registered and have a PSN or Philippine PhilSys number, you can still apply for the My SSS card. You are not required, hindi naman po required sa application yung PSN or PhilSys number during the application process. Okay. So, okay lang kahit nakalimutan nyo po.
Di naman natin kakailanganin yan sa ating application. Meron naman po tayong authentication with the Philippine PhilSys na po natin sa national ID. Okay, next. How do I update my information on my national ID card? So, halimbawa, gusto ko po mag-update ng records ko doon. Pangalan ko, address ko sa national ID. Okay. Pag ganyan po, you can change or update your name, address, or other details by visiting the PhilSys Fixed Registration Centers listed dito po sa website na ito. So, isave nyo na po yung website na yan para po meron kayong reference after the webinar. Yan po yung mga listahan ng mga PhilSys Fixed Registration Center sa mga pag-update po ng inyong data sa national ID. However, you cannot currently update your photo. Sa ngayon po, hindi po pwedeng palitan yung photo ninyo sa national ID. Nabanggit ko po kanina, kung ano po yung nasa national ID nyo na picture, yun din pong gagamitin sa My SSS card. Hindi pa po siya pwedeng i-update ngayon sa national ID natin. So, pero sabi po ng PSA ay gagawa po sila ng anunsyo, announcement, kapag ito po ay naging available na. Okay? Next, how and when will I get my card? Paano at kailan ko makukuha yung My SSS card ko? So, your chosen bank will produce and release your card. Si bangko po ang magre-release ng inyong My SSS card. Kapag sa Metro Manila po, within 15 working days after your account is successfully opened. Kung sa mga provinces naman or outside Metro Manila, within 20 days po ito after the account is successfully opened. You can also ask your chosen bank if an authorized representative can pick up the card for you. Of course, subject to the existing policies ng inyong bangko. Number 8, who should I contact for questions about my application? Kanino pa ako pwede magtanong? So, for questions about your My SSS card status application, maaari nyo pong kontakin direkta ang inyong bangko. Or pwede rin naman po, you will also get email and My SSS inbox notification with updates. At katulad po nung sa Discardtech app kanina na pinakita natin, may status po doon ng My SSS card kung ano na po yung status, kung ito po ay processing na or ready for pick-up. Okay. At number 9, which banks are partnered with My SSS card? Sa ngayon po, RCBC is the first partner ng bank ng SSS para i-roll out ang My SSS card. Coming soon po ang Asia United Bank, AUB, China Bank, at Union Bank of the Philippines. Susunod na po sila. Okay. Number 10, can I apply if I don't want to use a partner bank? Pwede ba akong mag-apply pero wala akong gustong gamitin na bangko? Hindi po. Ayan. Dahil lang My SSS card ay ini-issue po through our SSS partner banks. Okay? Can the My SSS card be used as a valid ID? Pwede bang gamitin bilang valid ID ang My SSS card? Yes, maaari nyo pong gamitin ang My SSS card bilang valid ID. Lalo na po sa mga SSS transaction dahil nandiyan po yung SS number ninyo sa harapan po nung My SSS card. Kasama po yun yung picture at pangalan. However, other government agencies and private institutions are not mandated to accept it as an official ID. Acceptance will depend on the respective policies as the national ID o yung PhilSys po natin now serve as the primary official identification nating mga Pilipino. Okay, per SSS transaction, valid po yan. Kahit yung pong lumang ID pa ang pakita nyo sa SSS, yung blue o yung UMID o yung UMID Pay Card o yung My SSS card na bago, pwede pong gamitin yan for SSS transaction. Pero itong My SSS card po ay nakadepende po sa private institutions or ibang government agencies kung i-accept po nila to bilang valid ID. Dahil meron po tayong isang primary ID na ginagamit ngayon, yan po yung ating national ID. Okay? Ayan. Ito rin po yung tanong kanina, are my old SSS cards still valid? Yung mga dati ko pong ID, valid pa rin po ba yon?
Yes po, lahat po ng issued na dati ni SSS na ID ay valid pa rin po. Pwede pa rin kayo mag-apply ng My SSS card to replace a lost or damaged card or update yung inyong information sa amin. Okay? Pwede ba ako mag-apply ng maraming My SSS card? Kasi nabanggit nyo sir kanina, meron pang ibang mga bangko na susunod. Pwede bang meron akong account sa iba't ibang bangko? Yan. Iba't ibang ID sa iba't ibang bangko. So, ang sagot po ay hindi. Isa lang po. You can only apply for one My SSS card with one bank at a time. Okay? Do I have to apply for my SSS card if I have a UMID Pay card with Union Bank? Meron na po ako nung UMID card, yung nauna dating na-release ni SSS. Yung merong EMB chip na UMID Pay card. Pwede pa, kailangan ko pa rin ba mag-apply nitong my SSS card? Ang sagot po ay hindi na po kinakailangan, not necessarily. Optional po ito, kumbaga. You are not required to apply for my SSS card para i-replace yung ating existing UMID Pay card with Union Bank. Your Union Bank account will continue to serve as your disbursement account. However, you may apply for a My SSS card to replace a lost or damaged SSS UMID Pay card, update your information, or upgrade to My SSS card with Union Bank or switch to a new bank. Okay? Last two questions po sa ating mga frequently asked questions. What happens to my old disbursement account in DAEM when I get a My SSS card? Anong mangyayari doon sa nakarehistro ko pong disbursement account sa online ko, yung bangko ko po na nakarehistro sa SSS kapag kumuha po ako ng My SSS card? Ang sagot po, your new My SSS card will automatically be set as your main disbursement account for SSS benefit. So, yan na po ang gagamitin natin. Any other disbursement accounts you previously enrolled in DAEM will remain in the system but will no longer be used for receiving benefits. If your My SSS account is validly terminated, you may either choose from the previously enrolled accounts or enroll a new account at iset po natin ito bilang disbursement account sa ating tatanggaping loan or benepisyo. Okay? And our last question for our frequently asked questions, how can I switch to a different bank? Halimbawa, meron na po ako ngayong RCBC Discardtech app, meron na rin po akong My SSS card. Gusto ko po magpalit ng bangko in the future. Ibang bangko naman. So, paano po yun? Okay. You must first close your existing My SSS card account with the bank. The bank will then notify SSS to deactivate the card and in its records. Once the activation is complete, you will receive a notification in your My SSS inbox that you may apply for a new My SSS card with a different partner bank. This procedure also applies to SSS UMID Pay card holders. So, kailangan makancel muna o ma-deactivate yung existing kung mag-a-apply po kayo ng My SSS card sa ibang bangko. No, pero sa ngayon po, ang available pa nga lang po sa ngayon ay RCBC. Okay? Now, before tayo mag-end po ng aking presentation, meron lang po akong paalala kapag tayo mag-a-apply at natanggap na natin yung ating My SSS card. Una po, do not leave your My SSS card as a valid ID in visiting various establishments. Especially kung naghihingi po ng visitor's pass or visitor's ID, yung pupuntahan po nating lugar o establishmento, huwag niyo pong siyang gagamitin as valid ID. Bakit po? Kasi po yung My SSS card po ninyo ay ATM. Nandiyan po yung pangalan nyo at yung account number ninyo, yung inyong account details. So, wag niyo po yan gagamitin as parang ID para makakuha ng visitor's ID. Para maprotektahan lang din po natin yung details ng ating account. And also, paalala din po, wag natin i-photocopy yung backside o yung likod na portion ng My SSS card. Kasi nandun po yung ating account details. Nandun po yung CVV, nandun yung specimen signature mo, nandun yung account number mo, para maiwasan lang din natin yung fraudulent or unauthorized transactions.